So yun, may lakad ako ngayon. Pupunta ako sa barbershop. Mag-move it ulit ako. 30 minutes din approximately yung biyahe. Ang naisip kong gamitin ngayon, Hawas Ice. So, reviewin ko mamaya. Singit ko lang tong video na to. So yun, dumating na ako dito sa pupuntahan ko yung barbershop namin. So wala pang tao, wala pa akong mapagtatanungan kung kamusta yung amoy. Kasi medyo maaga pa, alas 9 pa kami nag-open eh. Ano pa lang? Kita ba? 8:30, 8:15 pa lang. So yun. Was nice. Rich, ano yung sabi mo kanina sa pabango? Wala. Huwag ka makipaglaro ng hide and seek. Hindi ka madinig, nakataligod ka. Ay. Huwag ka makipaglaro ng hide and seek kasi sa hagdanan pa lang amoy na amoy ka na. Mabango? Super. Ano amoy? Wala amoy na lang malinis. Naks. Amoy ano? Amoy mapera. Amoy mapera. Doon nagkamali. Pero mabango talaga. Ayun, so hindi ko na nagawa ng video kahapon pag uwi ko. Rasasi Hawas Ice. Okay sana kasi kung fresh pa from yung araw na ginamit ko siya. Parang mas honest kasi yung magiging opinion. So, pero anyway, nagawa ulit ako ng notes para medyo guided. So, ulitin ko lang, Hawas Ice. Bagong perfume lang to, 2023 lang ni-launch. Tama ba? This year, parang last year or this year lang to eh. Tapos, ang concentration niya is eau de parfum, kung kita. Yun. Medyo pricey ko siya nabili nung unang nilabas. 3,700 ko siya nabili. Pero sa ibang sellers, mas mura. Tapos ngayon nakita ko, mas mababa na rin yung price niya. 100 ml bottle. Ngayon yata nasa 3... Malapit lang sa 3,000 pesos. Parang hindi na siya nalagpas ng 3,500 sa nakita kong pinakamahal. So, for the scent profile, kung i-describe ko siya, mas matamis siya na version nung OG na Hawas. Yun lang talaga yung napansin kong difference nila eh. Bubblegummy katulad nung impression ko sa OG na Hawas. Tapos, ano ba? Mas gusto ko yung OG na Hawas kasi yung tamis niya parang tumutusok. I'm not sure kung dahil yun dun sa mixture ng citruses. Pero yung sweetness niya para sa akin is super tamis. Longevity, tsaka projection, sillage. Nagulat ako. Yung longevity niya, alam ko naman na matagal katulad ng OG. Tsaka sanay ako nakapaggawa ng Rasasi. Sobrang solid. Longevity niya sa akin, tumagal siya isang buong araw. Sa damit, naamoy ko pa rin sa laundry yung damit na suot ko kahapon. Tapos, kung nakita niyo yung video kanina, sabi ni Rich, yung paakyat siya sa hagdan kasi nasa second floor yung shop. So, pag akyat daw niya sa hagdan, naamoy na daw niya ako. So, nauna ako sa kanya ng mga 30 minutes. Nagulat ako na, alam ko kasi na nagpo-project eh. Alam ko na may malupit na sillage din. Pero ganun katagal. Mga sabi mo na 20 to 30 minutes na ako nakadaan. Naiwan dun yung amoy. So, grabe. Beast, parang lagpas beast mode ba yun pag gano'n eh. I mean, pagdating sa sillage siya. Or, hindi ko alam eh, bakit dumikit dun sa hagdan yung scent na ito. So anyway, very very good yung pagdating sa longevity, projection sa projection sa sillage. Walang question. Yun. So best usage niya for me same nung OG. Sa weather ng Pilipinas, sa mainit. Pwede ba siyang gamitin sa malamig? Tingin ko pwede din eh.
Pati yung OG naman, ganun eh. Pero, may impression ko lang dun sa scent profile nila, mas bagay talaga sila sa warm weather. Dun sila mas nag-excel. Si OG Hawas, ganun for me I mean, si OG Hawas kasi kahit high heat ginagamit ko eh. Hindi lang ako nag-overspray kasi worried ako na baka maging cloying yung sweetness. Imagine mo, kung dun nga sa OG Hawas, naiisip ko na yun. Paano pa kaya dito? Mas matamis nga to kesa dun sa OG. So, yun. Pero anyway, pwede siya anytime, pero I think better sa warm weather. Pang casual or formal, mas bagay siya ng casual. Ubra ba na formal? Pwede siguro formal, pero mas pang bata. Kasi kung medyo matured ka, parang hindi eh. Depende siguro sa'yo kung gusto mo pabagets, ganun. Pero, kung nasa 40s ka, siguro hindi mo ito gagamitin for formal events. Kung nasa ganong age ka, 40s, siguro gagamitin mo lang to for casual. Medyo playful kasi, ganun. Tapos fresh. Pag naamoy mo siya, kaya ako sinasabing bagay siya sa warm weather. Kasi kapag naamoy mo siya, napipreskuhan ka. Yun. Target audience, tingin ko mas pang bata. Yun. Si OG is siguro more mature, pero dati nga sinasabi na si Hawas is ang target market niya is bata. Same ng Invictus, 'di ba? Yun, tingin ko talaga bata to. Mas matamis eh. Teenager, 20s, 30s siguro ubra. 40s siguro kung personality mo is medyo playful ganun. Kaya mo pa rin naman dalhin. Pero tingin ko talaga kung ganong age, naka-casual clothes ka lang. Pang school ba siya? Pang office? Siguro pang school pwede. Huwag lang mag-overspray. Pang office, masyadong bagets yung datingan kung ipapang office. May impression ako na parang ang dating niya is hindi seryoso. So, personal opinion ko lang, pero yun. Similar scents, alternatives, yung OG, similar scent na ito. Konti lang talaga yung difference nila. As in, pag naamoy mo, parang alam mo kagad na magkapatid. Ganun. Na isa yung gumawa. Invictus Aqua, sige, pwede. Kasi same naman ng scent profile din ng OG Hawas. Pero mas malapit pa rin yung scent ng OG Hawas doon sa Invictus personal opinion, sobrang solid. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, gusto ko kasi yung ganitong type ng scent Mas gusto ko lang yung OG kaysa dito. Okay siya. 1 to 10. Siguro ilalagay ko pa rin siya ng 9. Walang bias. Mas gusto ko yung OG, pero kung walang bias, for the quality, for the price, sobrang solid. 9 out of 10. 10 yung pinakamataas So, yun. Nakalimutan pa ba ako? Would you recommend it? Recommend ko siya for people na gusto yung playful scent. Gusto yung pang bagets na amoy. Fresh na matamis. Kaya yung katulad nga sinabi ni Rich, parang ano yung sinabi ba niya? Amoy malinis. So, ganun. Ano yung si Rich 19 years old. So, yung ganung ilong ng ganung age, appreciated nila yung ganitong type of scent. So, marirecommend ko siya for younger market. Yun. So, kung nagustuhan niyo yung video, pa-like na lang, tapos pa-subscribe na rin. Meron kaming Facebook, meron kaming Shopee, meron kaming Lazada. Meron din kami Instagram. Kung kailangan nyo ng decants, kung kailangan nyo ng full bottle, nagbebenta kami. Message lang kayo. Thank you.